yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, sabi, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Nako! Hindi, yarin lamang kung nagkakabulat-latan na ng baraha. O ito na ho ang ating fearless forecast. Sa tingin ho natin sa 2020, tatakbo ho ng pagka-presidente itong si Ping Lacson. At ang kanyang magiging vice walang iba kung hindi itong si Melvin Matibag. Kung sakali ho bang may sakatuparan yung tambalan na yan, inyo ho ba silang susuportahan? President Ping Lacson, Vice President Melvin Matibag. Naku, matindi yan. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang interview. Dito kay Atty. Rowena Gonzon, dyan sa nangyaring rally. Naku, rally ho dyan sa Liwasang Bonifacio. Talaga namang tumitindi ho ay yung ginagawang pagkilos ng ating mga kababayan para kundinahin itong bulok na sistema ng Marcos administration. Ito diretso na rin. Fearless forecast ko. Hindi fearless forecast. Ito ay paalala ko. Sa lahat ng tatakbo ng pagkasenador sa 2028. Kasama na dyan itong si Atty. Rowena Gonzon. Susuportahan natin. Suportahan natin si Atty. Rowena Gonzon. Sana. Sana. Tutulang ho niya. Sa totoo lang, talaga may phobia na tayo. No? Yung tipong pagka meron tayong naririnig na tatakbo ng ganitong posisyon, sa ganitong taon, medyo kinakabahan tayo eh. Yun nangyari kay Marcos Jr. Yung Unity, 20 pesos na bigas. Anak na Petrang, ang karabata nung nanalo na lumabas yung pagka-addict no? O kaya ito, paalala ko lang sa mga tatakbo. Sana ho, isa puso nyo yung mga sinasabi nyo. Kaya Atty. Rowena Gonzon, alam ko titindig ka para sa sambayan ng Pilipino. Alam ko magiging katuwang ka ni Senator Dante Marcoleta dyan sa Senado. No? At kung kayo nagbabalak tumakbo at magiging Chis Escudero at Judas Villanueva lang kayo, Joel Villanueva, wag na kayong tumakbo, pambihira. Di ba? Nagkakalukuhan lang tayo kung sakaling pupustura kayo na tatakbo tapos maya-maya, pagka nagkagipitan, binebenta nyo sa sambayanan. Hindi pwede yan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ho ang naging live nitong bago natin umpisahan ang ikatlong linggo, unang araw sa ikatlong linggo ng impeachment trial ni VP Sara. Pasadahan ho muna natin yung mga maiinit na kaganapan na nangyari kahapon. Yung nangyaring rally sa Liwasang Bonifacio, ang mga punto de vista nitong si Prof. Malutikia at yung inahandang grand case para dito kay Senator Alan Peter Cayetano nitong si Ping Lacson at ng NBI. Unahin na ho muna natin itong si Atty. Rowena Gonzon. Ano isusuportahan ko yan? In fairness sa Ali, talagang yung kanyang, hindi to DDS pero yung kanyang prinsipyo at paninindigan, hindi kagaya nitong si Drilon at nitong si Lacson. Kaya, pinapakita nila sarili nila, eto kami, para sa bayan, para sa adik ko pala sila. Para kay Marcos Jr., ano ba sabi ni Amy Marcos? Adik kapatid niya. Sinusuporta ni Ping Lacson. Sinusuporta ni Drilon. Si Marcos, yung adik, sabi ni Amy, di ba? O sa Atty. Rowena Gonzon, ngayon pa lang ako'y nagdideklara na ng pagsuporta sa'yo. Nagdideklara na ako ng iyong kung sinuportahan natin si Amy Marcos o sinuportahan nyo si Amy Marcos, hindi ko pala sinuportahan, sorry. At hindi na pala natin siya susuportahan dito sa PHFD. Pero kudos dito kay Amy Marcos doon sa mga nakalipas na galaw dyan sa Senado, talagang nanindigan siya. At nakakabilib yung ginawa niya na yun. Pero hindi pa rin natin siya susuporta. Nabilib lang tayo, di ba? Ano niya yan, utang niya yan sa sambayan ng Pilipino kung ano man ang ginagawa ni Amy Marcos ngayong mga panahon na to. Ang tawag ho dyan, yan ho ang konsensya niya na nagsasalita na alam niya sa sarili niya, siya ang bumuo, nagkumbinsi kay VP Sara para mabuo ang unity. Ito na siya, daming segue ni PHO.
Attorney Rowena Gonzon to, alangan naman, di ba? Kailangan bigyan natin ng medyo maganda-gandang entrada to. Siyempre, Rowena Gonzon. Game. Pa yung 2028 pero may nagsabi kanina hindi magtatagal magiging senador ito. They're referring to you. Your thoughts on this, attorney? Ang tanong, susuportahan niyo ho ba kung sakaling tumakbo itong si Attorney Rowena? Di ba kasi dalawa lang yan Drilon o Rowena Gonzon? Si Drilon tatakbo yan. 110% tatakbo si Drilon. Didiretsuhin ko na kayo. Tatakbo si Trililing sa 2028 ng pagkasenador. Babalik ho sila sa Senado kasi alam nila dapat may pwesto, especially itong si Trililing, dapat may pwesto siya pag naging presidente si VP Sara. Di ba? Gagawin ho nilang taguan yang Senado pag nagkataon. Sa bagay, pag naging presidente si VP Sara, anong ganti-ganti? Anak ng tokwa, si VP Sara walang ginawang masama sa kanila, binaboy nila. Ngayon si VP Sara ilalagay niya na sa tama itong bansa na to. At doon sa paglalagay sa tama dito sa bansa na to, kailangan may makulong. Dahil itong si VP Sara nasaktan ng administrasyon na to, sasabihin nyo, gumaganti siya. Hindi ho ganun yun. Inuunahan ko na kasi sigurado babalahurain na naman nila naratibo dito Hindi naman po ako nag-ambisyon niyan na magsenador, pero yung mga tao po, mga grupo, lalo na po Visayas at Mindanao, inihiling po nila akong tumakbo. Pero ang sinasabi ko nga po, matagal na po ako nanilbihan sa gobyerno. Kahit nung hindi ako sa gobyerno, nagpa-practice ako, ay nagtuturo ako. Kaya yung ambag ko po sa bayan ay mahigit na 25 years. Kaya siguro po nila ako ini-encourage talaga. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, mamili na po tayo ng mga leader natin sa 2028 na magagaling at hindi magnanakaw. Tingnan nyo naman na yung nangyayari ngayon sa Senado natin. Ilan na lang abogado dyan natitira? Tapos yung hindi abogado, kung makabanat pa sa abogado, kala mo kung sinong ang gagaling. Ako nga ang banatan nyo. Basta dito tayo sa Liwasang Bonifacio magsagutan. Ping, banatan mo si Attorney Rowena Gonzon. Tignan ko kung sigurado may kalalagyan ka. Dito tayo kay Prof. Malutigia. Palapakan natin siya. Prof, hindi ka ba tatakbo? Hindi ka ba tatakbo? Alam ko, wala sa ano mo yan. Wala sa porte mo politika. Alam ko, yung mundo mo gusto mo nakikita mga numero, di ba? Yung survey, di ba? Yung statistic, yan ang gusto niya. Prof. Malo yan yung almusal niya. Yung ano na bang nangyayari sa Visayas? Ano na bang pulso ng mga... Check yung social media, check yung pakiramdaman. Paanda rin na yung ating mga social listening tool. Diba? Galit na sila kay Marcos Jr. Palpang. Idol ko yan. Ay, tita ko yan. Tita ko yan. Tita Malu. Diba, tita? Tita ko yan Game. Yung Vice President, kasi 4 na taon na siyang ang persecution Pero kahit ganun pa ang ginagawa sa kanya, kahit mawalan siya ng budget, kahit spare tire siya, gumagawa siya ng paraan na umikot sa taong bayan na binababa ang mga serbisyo. Kahit napakaliit yun, malaking bagay yun kasi nakikita siya ng mga tao. Is that why, Prof, na yung trust and approval ratings niya medyo hindi naman bumaba, may iba nga sa survey firms mas tumaas pa. Kasi yung pagtaas nun depende dun sa survey period. Siguro nakita ng mga tao nung nagkaroon ng baha, nung nagkaroon ng lindol, ang unang dumating doon ang tanggapan niya at si Vice President. So makikita mo hindi siya reactive na leader. At may karakter siya. Pag bumaba siya, hindi niya pinipilit yung sarili niya Sa nga nakakita na leader na umuulan, naglalakad sa ulan, sa kagustuhang ma-meet yung mga tao. Hindi maarte, ang vice presidente natin. So yung karakter niya lumalabas. Despite the fact na nakikita natin dun sa grave threat, na parati nila sinasabi, ay ano bang karakter niyan, hindi fit maging leader. Alam mo, ang karakter ng leader hindi na measure sa isang instance, pero dun sa kabuuan. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Maraming salamat sa panindigan para sa katuwiran
Hindi pa pala kami tapos si Prof. Malo. Ito. Part 2 ng interview kay Prof. Game! Tungkol saan? Okay, first question, Prof. Prof, kasi ang nangyayari, marami nang nangyayari na mga rally, pero hindi nakikinig parang hindi nakikinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tingin niyo, Prof, anong nakikita niyo magiging kahinatnan ng ating bansa if the administration continues to, hindi pakinggan yung taong bayan? Well, nakakalungkot yun kasi ang mandato niya galing sa taong bayan. So kung hindi niya pakikinggan ang hinaing ng taong bayan, magkakaroon ng rallies at sa ating kasaysayan, nakita naman natin na nangyari, yung rally na every Friday or periodical, lumaki na lumaki. So sana hindi niya hintayin na lumaki, sana i-address niya yung dapat nagawa niya ng solusyon. Kasi isang taon na yung mahiya naman kayo, pero wala tayong nakikitang nakukulong o na-identify ang mastermind. Saan ka naman nakakita ng Blue Ribbon Committee na 4 na chairperson in 11 months? So halata mo na talagang may cover-up. Prof, kaya ba sa tingin ninyo patuloy na bumababa, sumasadsad yung ratings, yung trust and approval ratings ni BBM? Alam mo yung approval kasi kung paano niya ginagawa yung katungkulan niya. Governance yun. Nakita natin, dumaan ang summer, wala tayong infrastructure activities, hindi umiikot ang ekonomiya kasi dapat ang gobyerno ang mag-lead yan, mag-pump prime. Yun yung approval. Yung trust ay napakahalagang metric sa pag-measure ng isang leader. Kasi kung hindi ka pinagkakatiwalaan, kahit anong sabihin mo, hindi pakikinggan ng tao. Yung approval, madali mo yung magawa eh. Magkaroon ka ng series na picture na blitz na pinapakita kung ano-ano activities. Pero yung tiwala, mas malalim yon. Mahirap yun imbentohin. Mahirap. At dahil ho dyan, grabe, napakarami hong tao ang nagpunta sa dyan sa Liwasang Bonifacio. Segue na ho tayo dito kay Congress Meow. Good! Kung nandito po tayo sa Liwasang Bonifacio, bakit po tayo nakikisa sa People's Indignation Rally ng UPI? Kasi sobrang corrupt na yung Philippine government ngayon. We are facing one of the worst we're facing one of the worst Philippine economies that we have ever seen. At nakatutok pa rin sila sa impeachment. Ang taas na ng krimen ngayon, we have horrible crime rates now, araw-araw na may patayan, and we need to focus on these issues instead of the impeachment issue. Sir, sa tingin po ninyo, kapag hindi po pakikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong panawagan ng ating mga kababayan, ano po kaya ang magiging kahinatnan ng ating bansa ngayon? Well, dati pa niya ito hindi pinapakinggan. So we cannot expect any change within the Philippine government, but we're here to show the people that there's still a bright future waiting for our country in 2028. Are you supporting the call of PBBM's resignation? Yes, I've always stated that will be for the best of our nation. Vice President Sara Duterte is much more qualified, much more capable. Sir, ano na lang po panawagan po natin sa pamahalaan muna? Anong panawagan natin sa Marcos administration sa gitna po ng nangyayari po ngayon sa ating bansa? Mayaman na kayo, kaya wag na kayo masyado magnakaw. And for the Filipino people? I hope everyone has a good day. I hope everyone has a great day. God bless. And I know that we're facing hard times now, especially ngayon na tataas na ulit yung gas next week. At sobrang dami ng mga issues ngayon, especially relating to crime and the impeachment issues. But hopefully, a new dawn will rise upon our country in 2028. That's what we're all hoping for. Yo! Napakahusay. Segue na ho muna tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Dito sa live niya kahapon. Unang live niya ho ito, sagot pa rin ho kay Ping Lacson at dito kay Melvin Matibag doon sa kanilang mga kabalbalan, no? Investigasyon, ang daming dapat imbestigahan, iniimbestigahan ho nila itong SEA Games na to. Tagal na nito, pambihira ho. Eto, dito tayo. Blessed Sunday everyone. Magandang tanghali. Maayong udto sa kaninyong tanan. God bless you this Sunday.
ang biblical principle po na pag-uusapan natin is kung ano ang ating itatanim, yan po ang ating aanihin. So I know a lot of people agree. Some, maybe few, maybe many people disagree with some of my political stand or marami sa aking mga political stance or stand. Ang importante po, nagkakaisa tayo sa direksyon ng ating bansa. Una, sa pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, sa pagserbisyo sa ating mga kababayan. And always remembering that whatever we do now, aanihin po to natin, pero aanihin po talaga to ng next generation. No? So siguro ba, before 2 o'clock po, I'll have a longer broadcast. Actually, I'm testing. I treated myself to a new microphone kasi pagka ganito yung style kong mag-vlog. Maganda kasi dahil nababati ko kayo. Leia Okada from Japan. Yan. Ano po ang sasabihin nyo pag nakakita kayo ng magandang Japanese in the afternoon sa Japan? Ano po sasabihin nyo? Sabihin nyo, magandang hapon. Barata lang natin si Matibag at si Ping Lacson Sen. Magandang hapon po. Yan. So, Miss Magandang Okada, hapon. hello. Dudley Sapar, Crisel Dodor, Leia, hello dyan sa Japan. Oh, from California, Kathy Rabaya. So guys, ito yung mic. Trinit ko sarili ko para meron, wala nang umangal sa sound. Tinetest ko ngayon. I'll probably just have my coffee, reviewing. Mabigat kasi yung pag-uusapan bukas, yung supina sa Anti-Money Laundering Council, yung records nila, doon po sa BIR at saka doon din po sa bank accounts ng mga banking institutions, ng mga bangko. And napaka-importante nito. And in public naman to, nagkaroon naman ng oral arguments. No? But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. So bagay hindi ito po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na ito kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo except that kumampi ka agad sa kanya. So, Grabe no? Napakakupso pala talaga nitong si Ping Lacson Boytago. No? Pagka hindi umaayon sa kanya, ang naratibo ay ang gusto niyang mangyari. Para siyang batang nagmamaktol. Nagwawala, pambihira. Dahil hindi niya nga naman kaya sa sagutan nitong si Senator Alan Peter Cayetano, pakulong na lang. Diba? Dahil lagi siyang nasusupalpal kay Senator Rodante Marcoleta, pakulong na lang natin. Ano to? Ano klase to? maybe 1 or 2 more. So pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilan beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang aanihin. Kahit anong isip ko po, hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, ito yan. Yan. Sino yan? Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out Melvin Dominion po, sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin Dominion. Marami Melvin Demon. Bira ka, Sed. naman yan eh. So, let's talk about kasi sabi na relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson, pero sayang oras if it's going to be about him or me or yung dispute namin. But if it's going to be about a path towards finding the whole truth, ano ang forma ng flood control, saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files. Diba? Maraming pag-uusapan dyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng
sundin, no? Ang point ko lang, guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Correct. Tapos nung nakulong na, panay Napakababoy ho talaga. Super. Napakababoy ni Ping Lacson. Isa ho siya sa pinaka-coops na senador na nakita natin dito sa administrasyon na to. Linampasan pa ho niya si Trillanes nung nasa Senado si Trillanes. Sobra usok-dulan yung pagiging baboy ni Ping ngayong ay mga panahon. putya pa, panay pa ang Oh. tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pang sinasabi sa health niya at makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson, di ba? So, napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing, fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to. May lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, Sir, support, tuloy kayo, tulungan. Sir, totoo ba yung away niyo mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba eh. Sabi, oo nga sir, pero parang, so I realized that to many people, this belief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanon din niya yung former Senate President Villar, basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. May amo. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung chacha or charter change. So I'll tell you more later. What's important po is siguro mga before 2 o'clock siguro po, no? Let me just have coffee, baka mag-lunch. And then let me gather my thoughts. Nag-aaral din ako for tomorrow and Tuesday. And so okay naman po yung sound. Okay. So from Jeddah, Saudi Arabia, Approve. Miss Zarincia Tobon, Rose Casar, Laban for Future Generations. Doon sa mga bata, lalo po yung mga 12 to 16, tapos yung mga 15, 16 to 20, tapos yung 20 to 25. I know this is the most idealistic, exciting, curious, cautious, sometimes painful, depende sa sitwasyon nyo sa buhay, sa school. But this is also the time where kung anong gawin namin, kayo talaga maapektuhan eh. So yung buhay natin ngayon ay dahil may mga umabuso ng 70s, 80s, pero may lumaban din at naging bayani. Diba? So, it's not about becoming a hero, but it's about fighting for your future. So, konting patience sa amin. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisip-sip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, yung, di ba meron boy that cried wolf na kaya lang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila, sila nasusunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So, doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, sabi, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Nako! Ang problema, Pinangakuan, pambira. Kaya pala maingay. Kaya pala bida-bida. Pinangakuan pala na siya ang ipupustura sa 2020. Pambihira naman to si Ping. kung dinerecho at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o ikumpanya. Mag-iipon pa ako, di ba? It's not too late, di ba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam,
he can still tell people the whole truth. Ilan po throughout history na may mga record din, maaring hindi perfect yung record, maaring masama nga record, may mga iba nga, criminal. Criminal, Pero oh. nung naging state witness or naging yung binukas yung loob, sinabi yung buong katotohanan, in-embrace at minahal din. So, let's hate the sin but not the sinner. So, don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So, I will follow my oath and be fair. Justice ang gagawin po natin sa impeachment. Having said that, hindi pwedeng manahimik sa overall na nangyayari sa ating bansa kasi dikit-dikit naman ito. So far okay yung mic, guys? Okay. Marivic Kapulungan. Approve. Ganda ng mic. Mamaya-maya, inaasahan ho natin na merong ulit live yang si... Kahit ano pang pang-aasar na gawin ni Ping Lacson, live selling, live ganito, ganyan, di ba? Ang problema din naman ho kaya gawin ni Ping Lacson yan. Bakit? Hindi ho niya kaya mag-live. Kasi susupal pa rin ho siya ng mga kababayan natin. Hindi ho magagawa ni Ping Lacson yan. Doon sa comment section, sigurado, kawawa ho si Ping Lacson pagka ginawa niya yan. Hindi niya ho kayang mag-live. Ngayon, dahil hindi niya kaya, kinukutsa niya na lang yung pagla-live nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya siya daw, live selling. Hindi mo lang kayang mag-live. Hindi mo nga kaya magpag-debate sa Senado. Di ba? Hindi mo nga kinaya si Rodante Marcoleta. Pinakulong dahil nga hindi mo kaya. Di ba? Oo. Akala siguro ni Ping Lacson po. Wala. Di ko lang alam kung makukulong si Ping Lacson next administration, ha? Di ko alam. Pero, tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Dito tayo kay Attorney Topacio. Okay? Alam nyo, eto yung sinasabi na naman itong si Direktor na wala daw kinalaman etong investigasyon nitong ASEAN Games sa impeachment trial. Siguro tingin ko ikwento mo sa pagong. Mahaba Kasi puro wala kayong kinalaman, yung mga timing nyo naman duda oh. Oo. Kita mo, si Jinggoy, kung kailan mag-uumpisa yung trial, kinulong. Si Marcoleta, one day before, yung mismong araw yata, no? Oh. Na mag-uumpisa. The same day. Kinulong. Oh. Pagkatapos, eto, tinawag na testigo si Direktor Matibag, iimbestigahan daw si Cayetano. Sino maniniwala sa inyong walang kinalaman yan? Pinagdulo ko nyo para naman ini-insult ninyo ang aming intelligence, oh. Ano yun, attorney? Parang intimidation ba yun? Yun nga ang sinasabi ni Pia Cayetano. Oo. Anong gusto mo? Huwag magtanong sa'yo ng mahihirap kasi aapir ka. Oh. Ano mga timing Huwag na tayo maglukuhan Ang hirap sa inyo, ulalo na kayo, manloloko pa kayo. Oo. Hindi pwedeng gano'n. Dapat isa lang. Ulalo lang o manloloko lang. Pag dalawa, wala nang pag-asa yan. Oo. Pwede ba naman gano'n, oo. Obvious naman kayo. Konting swabe naman. Alam nyo, kinakailangan kasi manang Diyos ng talino. Pero attorney, ito pala yung nag-umpisa pa nung 2019 or Kaya nga! Matagal na pala. Bilangin mo, ilang taon na ba yun? Umpisa 2019? 2026 na ngayon Kaya nga, bilangin mo nga. 2027. Ay, 27 years. Ano 27 years? Ay, 2019 Ikaw talaga. 17, ano ba? Hindi! 2019 lang. Oh, 2026 na ngayon. Kaya nga. Ay di, Oh, 7 years. 7. Seven years. Apakatagal naman 17 years. Oo nga. Si Ramos pa yata ang presidente. Natatakot ako sa tingin mo, attorney, kaya nagkakamali. Hindi, tinatanong ko na, bibilangin yung 2019 o 2020, 2021, 22, Pagdating sa number, ang hirap ako dyan eh. Oo, di ba? 7 years. Tama pa rin. Oo, yan. Kasi ito yung pumutok na ito ngayon noon. Yung 50 million na kaldero. Ah, Apoy. oo nga. Oo,
Oo, bago sasabihin nyo, 2019, 7 years ago. Ibig sabihin yung... Kung kailan ka tatawagin sa Senado, doon ba imbestigahan? Oh, come on! Ibig sabihin na overlook lang yan. Na-overlook talaga. Na-overlook Oo, talaga. Sige, oo. Lokohin nyo ang lelong yung panot. Yun. Usually ganun, di ba, Tony? Overlook lang. Hindi, kalokohan yung overlook na yun. Overlook? 7 taon? Ano ba naman? Oo. Ayan na si Diego. Batian na, sabi Oo. niya. Hindi, ba't napisil ko yata? Sorry. Oo. Ikaw pala eh. Tumama. Ayan. Oo, tumama yung daliri ko. Yung nagsalita na yun ang Diego. Oo, yun. Diba? Oo. Pero, eto nakakatuwa, sabi ni Alan Peter, eto, deal, ha? Sige, imbestigan nyo hanggang gusto nyo. Oh. Etong Southeast Asian Games. Pero, hayaan yung imbestigahan namin yung floodgate. Floodgate, patay. Yung flood control scam. Di ba? Mas mabigat sumagot yun. kayo ngayon. Kasi sabi niya, eto, nandiyan ka na ba? dito na. Doon sa bandang baba, Opo, yan. Tagalogin mo itong yan. sinabi Okay. ni Alan Peter, ano ba yan? Nawala tuloy ako eh. Sabi niya. Ito. Yan. Sige po. This is our proposal Ito ay aming panukala. Pakiusap To the NBI. sa NBI. Malacanang. Diba? Yes, and the Malacanang. Department of Justice. At sa DOJ, syempre. Investigate the 29 Southeast Asian Games Imbestigahan ang 2019 na Southeast Asian Games. where we emerge as overall champions. Na kung saan ay tayo ay overall na magagaling. Na kung saan. Kampiyon. Magagaling nga. Oh. Happy 2,000 viewers Hi! sa our YouTube. Opo. And we're looked up to. At yun ay aming tinitingnan. Hindi, tiningala. Tiningala, tayo. By the entire Southeast Asian region. Ang buong Southeast Asian na rehiyon. We will fully support that. Totoong sinusuportahan namin yan eh. Yan. Pero ito ang kondisyon niya. Ang kondisyon ay... Ito. Ayan. Then my colleagues Siyempre, ang aking mga kasama and I in the minority at ako sa minoridad, okay? will investigate flood control. Ay iimbestigahan ang problema sa flood control. What do you think? Ano sa tingin nyo? Deal? Okay ba? Okay ba? O, di ba? O, Yes or no? Deal! Deal or no deal? Big deal. Diba? It's a big deal. Laban o bawi? Big deal yan, kung attorney. medyo matanda-tanda pa. Kwarta o kahon? Si Don Pepe. Si Tito Pepe. Si Don Pepe yan. Si Tito Pepe Pimentel. Ang unang-unang kampiyon sa, ano yun, yung hindi tawag ng kampiyon pa eh. Tawag ng tanghalan. Tawag ng tanghalan. Si Eddie Larde. Ay, hindi pala. Eddie Larde ba yun? Yan. At pinabulaanan din ni Senator Alan Peter Cayetano Ayun. na meron daw 10 bilyon sa congressional insertions. Ay, may singit din. Singit-singit. Parang si Martin Romualdez. Maraming siningit. Sabi niya, paano ako makapagsisingit doon? Di naman ako miyembro ng kongreso eh. Yata pinag-aralan ni Matibag yung timeline kasi nag-iimpake na para sa Bangkok. Ayan. Di wrong mistake na naman yan. Wrong mistake. Yan. Ay. Sabi niya, sinasabi ng... Ito, Tagalogin mo ulit. Tagalogin sige po. Sabi niya, Malacanang Senate Secretary Sinabi ng Malacanang Secretary ay naimbestigahan na. ay tapos na, naimbestigahan na. But my case is still under investigation. Pero ang kaso ay meron pang investigasyon. Ganyang kaso. Kaso ni Alan Peter. Kaso ni Alan Peter. Sabi niya, Okay. fine. Okay. Let's investigate everyone. O di mag-imbestigahan tayo. But flood control isn't a bad word. Ayan. Hindi naman masamang salita ang flood control eh. Cover up is a bad word. Yun, ang pagtatakip, yun ang masama. Kasi ang napapansin natin, Kengkoy,
Bakit pagkakampi nila, absuelto agad? Si Bonoan, state Oh, witness, yung mga tinatapos ka direktor. agad. Oo. Oo, di ba? No question asked. Pero yung mga kalaban, pilipit na mga kaso. Pinipilit. O, diba? Pinipilit. Pinipilit. Katulad ng kay Marcoleta. Opo. Pilit na pilit yun. Ginagawa at ginagawang paraan. Oo. Yun, may paraan pala. Baka naman sa gumagot ang palasyo. Ano Hindi po? kaya? Si Marcoleta rin nagko-cover up eh. Bakit? Eh, tinatakpan siya. Ano tinakpan niya? Ewan ko. Ay, alam ko! Sorry, Senador! Ang ulo lang at tinakpan. Yun lang! Oo, di ba? Pero hindi yung lang. katotohanan. Oh, hindi yung Yan. katotohanan. Opo. Iba ang tinatakpan niya. Iba. Oo. Okay naman yun. Ayos naman yun. Ikaw talaga, Tony, ah. Oh, hindi. Okay lang yun, yung bumbunan ni Sendante. Hindi, ang problema, yung pagtakpa, yung ginagawa ni Ping Lacson, yun yung problema. Yung pagtakpan mo, yung kabalbalan ng administrasyon na to. Yun, ika nga sukdulan yung kasamaan na yun. Sinasabi ko lang naman. Oo, sige. At least, Ito nga ang natatawa ko rito sa Malacanang. Di ba sinabi ko na nung isang araw, Opo. double standard sila. ayan. Sabi nila noon, bakit daw nakikialam ang Korte Suprema? Oo, narinig ko yun. O, di ba? Diniscuss natin yan. Hindi na natin Oo. pagkahabaan. Opo. Premise lang to nung susunod kong sasabihin. Opo. Manang Jubes. Yes. Pero, nung hindi nila gusto yung ruling ng presiding officer ng impeachment court, Ang sabi naman, makialam daw ang Korte Suprema. ala, Sabi, laban, "Oy, parang, maglabas kayo ng desisyon." Atori, parang laban ubawi yan, ah. Oo nga eh. O, pareho. Oo. Ganyan sila kay Pokto. Ito, ngayon Ayan. naman, sabi nila, Opo. yung sa mga bank deposits since 2007, didiscuss na rin yan Opo. natin kahapon, di ba? Yes po. Bakit daw ayaw ilabas kung walang itinatago? Oo. Di ba? Oo, okay. Ito ang tanong ko. Kung walang tinatago, ba't ayaw magpa-hair follicle test ang Pangulo? Sige! Hair follicle! Bakit ayaw? Di ba? Oh. Bakit kung walang tinatago, pinatay niyo yung impeachment ng Pangulo sa House? Ayaw Agad-agad. niyo tanggapin yung impeachment complaint namin. Di ba? Akala mo ba? Double standard kayo eh. Ipokrito kayo eh. Kayo talaga, oo. Eto pa, napag-aaralan natin sa ating pagbabalik. Bakit, sabi nyo, ox na ox ang Amerika? Di ba? Opo. Ayaw nyo sa China. Gusto nyo sa Amerika. Oo. Ako, ayaw ko sa China, ayaw ko sa Amerika. Sa Pilipinas tayo. Doon tayo. Oo, pero may diplomasya tayo. Yun, Pwede pwede naman naman. pareho kaibigan. Ba't Correct. kakalabanin yung isa, doon Kakampi. tayo magsusuliksik. Tama. Pero, nung sinabi ng Amerika na parang sinampal sila, na bakit ba kayo na siksik na siksik sa ICC? Sabi nila, wala namang ibig sabihin, di naman patama ng Amerika yan. Walang influensya yan sa foreign policy ng Pilipinas. Sinasabi na nga ng mga ng Amerika, yung mga kaalyado nila na kumikiling sa ICC ay bibigyan ng kaparusahan, sanctions. Ayun na. O, di ba? Ayun na. O, di patay na. Bakit double standard na naman? Opo. Pag ayaw nila yung naririnig nila sa Amerika, dead madela. Dead Jed Madela yun, ito talaga si Atty. Topacio. Ayun na nga, dito na ako natatapusin ng mga banat. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.